maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Kota. Minsan. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:02 ng umaga. Of RMN. Sa Kota Bato. Sa Kota Bato. 90.9. 90.9. DXMY. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Miyerkules, 8 sa buwan ng Hulyo 2026. Kumusta po kayo? Maasa ho kami, sana ho nasa mabuting kalagayan, nasa maayos na pangangatuan. Ano po inyong ginagawa? Ano po inyong pinagkakabalahan? Welcome sa ating programa. Straight to the point. Hanggang 7 o'clock na morning, magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati mga kasama, pag-uusapan natin mga napapanang usapin, balita, mga kaganapan, dapat ho ninyong malaman. Straight to the Mga point. nangyari po sa nakalipas na 24 oras. Straight. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM, mga kasama sa Cotabato City. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin Mapiamapita, mga kasama. At siyempre malamig, maulan na umaga po ng Wednesday. Ang ating pong text hotline mga kasama, bukas na rin po para sa inyong mga concern, 0950-032-7332, 0950-032-7332. Update po muna sa kalagayan po ng panahon, mga kasama. Ayon sa pag-asa ngayong umaga sa 4 a.m. ang bagyong si Inday. Super Typhoon Inday, mga kasama, nakapasok na ho sa Philippine Area of Responsibility. Ang matahon ng bagyo ay base po sa available data, 1,405 km east ng Northern Luzon. Taglayo nito yung sustained wind, yung lakas ng hangin, 185 km per hour. Malapit ito sa gitna, pagbugsong abot ho ng 230 km per hour, mga kasama. Samantalang tinatahak ko yung direksyon ng westward sa bilis na 25 km per hour. Yung saklaw ho ng kanyang tropical cyclone wind strong, mga kasama, aabot ho ng hanggang 900 km per hour. Ang lawak na Jumaneps ng kanyang saklaw. Samantalang nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal, mga kasama, at tatagal ho yan hanggang 36 hour sa ilang mga lugar, partikular sa bahagi po ng Luzon.
Samantalang inaasahan ho yung heavy rainfall ni Inday sa mga lugar ho na ito. Samantalang ibang bahagi ng bansa ho ngayon mga kasama, tayo rito sa bahagi po ng Mindanao, apektado mo naman ng umiiral. Itong umiiral mga kasama na southwest monsoon at ilang pang bahagi ng atin hong bansa. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning. Straight to the point. Magandang morning again, Radyo Manabs. Magandang morning, Sir Erwin, sa mga nakikinig. Alam kong nilalamig pa ho kayo. Dahil nga sa biglang bumuhos ang ulan kanina nang hindi ho natin inaasahan. Maraming nagtatanong sa mga sandaling ito, may pasok ho ba ngayon? Straight to the point. Sa mga sandaling ito, may mga pag-ambuno tayo. Straight Check mo daw. to the point. May advisory. Ilang mga areas kasi mga kasama, may nakita ho tayong LGU dito po sa bahagi ng Central Mindanao ay nagdeklara ng suspension of class ngayong araw na to. Dahil ina-anticipate nila yung posibleng epekto ng bagyong si Inday. Pero sa ating area, Straight. Wala pa naman so wala pa far. naman. Sa Cotabato City, wala pa. Wala pa. At ilang mga katabing LGUs, mga kasama, wala pa naman so far. Dito po sa bahaging ito ng Rosarits number 9, dahil minsan Radyo Manabs, dito maulan, o minsan wala ulan dito. Sa ibang bahagi ng lungsod, may mga pag-ulan. Straight to the Pero yung papawirin ho ngayon, sa Cotabato City, makulimlim. straight. May mga pag-ambon pang nararanasan mga kasama. Straight to the point. Kaya sa lalabas ho ng bahay, mga anak, kids, Straight. magbaon ho ng payong kundi man kapote para iwasong mabasa ng ulan mga kasama. Straight to the point. Okay? Kaya ang tawag din po sa mga advisories kung sakasakaling mailalabas ho ang atin hong mga lokal na pamahalaan o mga lokal na pamahalaan sa inyong mga lugar mga kasama. Straight to the point. Sige, oras natin, alas 6, just na, bilis ng oras, nag-i-intro pa naman tayo. Straight. Ang daming mga usapin, daming mga balita kaganapan, pangunahing pinag-uusapan Radyo Manabs, Day 2 Day 2. ng impeachment trial. Kumbaga ang paglilitis sa ikalawang Pangulo. Straight to the point. Kung saan kahapon hinarap yung NBI agent, specialista pa ito Radyo Manabs sa anong tawag sa kanya? Computer specialist. Oo, then Straight. siya yung kami sa specialize niya yung pagtingin sa mga videos and mga photos kung original ba o hindi. Straight Oh, to the yung point. unang witness ng prosecution kahapon mga kasama. Straight. Doon sa Article 4 ng impeachment case na inihain laban mo kay Vice President Sara Duterte. Sa simula pa lamang Radyo Manabs, naging mainit na ha. Straight to the point. And pinakita kahapon nung mga abogado na magkawilang panig. Sa House pati sa sa Defense. Kung paano humawak ng kaso sa isang pagdinig. Straight to the point. Bago pa naman din nagsimula yung paglilitis sa dito kahapon kasamang Sir Erwin, ang Vice President Sara Duterte dumating din. Tama, oo. At yun lang yung napansin natin. Every time na dumarating ang Vice President, talagang di ko alam kung pinagkakaguluhan o hinaharangan o kung Normal paano. yan. Bahagi ng security measure yan. Ganon? Oo. Bahagi yan ng mga measures na pinapatupad mga kasama ng iba't ibang ahensya, law enforcement agency dahil ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Straight. Tumagal ng halos 1 oras lang doon sa Senado, nagbigay ng maikling statement Radyo Manabs. May kinalaman nga sa impeachment trial yung kanyang binabagit kahapon. Blood bath? Sandali. Hold your line muna. Mayroon tayong nakitang advisory dito. Ano ba yan? Sandali. Hold your line muna mga kasama ha. Mayroong advisory dito. Sandali. Nahanap ko yung aking breaker.
May advisory dito na nilabas. July 8, mga kasama. July 8 ngayon, di ba? July 8, may advisory nilabas. RMN Breaking News. Advisory nilabas, mga kasama, ang LGU Dato din Sinsuat. RMN Breaking News. RMN Breaking News. Base po sa advisory Radyo Manabs, class suspension advisory July 8, 2026. Nilawaso ng LGU Dato din Sinsot Maguindanao alinsunod sa DILG Memorandum na nag-uutos sa lahat ng LGUs na magpatupad ng agarang paghahanda RMN. kaugnay sa posibleng epekto ng Super Typhoon Barry at pinaigting nitong southwest monsoon o habagat RMN. bilang pag-iingat sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro, kawani at kawani ng paaralan. Isinususpinde ang lahat ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa bayan ng Dato din Sinsuat ngayong araw, July 8, 2026. RMN. Sa bisa ng kautusan ni Mayor Abdul Main Abbas. So walang pasok. Walang pasok. News. Sa lahat ng antas, dyan sa bayan ng Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon ho sa LGU, sa pamagitan ng MDRRMO, mga kasamang suspensyon ng klase ay isang preemptive measure upang mabawasan ang panganib na dulot ng inaasang malakas na pagulan, pagbaha at iba pang kaugnay na panganib na maaring idulot ng pinaigting na habagat. Yung nakakapekto sa atin ay habagat. Hindi direkta itong bagyong si Inday. RMN. At pinapayuhan po yung lahat na natiling nakaantabay sa mga opisyal na abiso ng LGU, DOS, MDRRMO, Dato din Sinsot, Pag-asa at MBHTE. So yun, sabihan na si Ina, si Ama, si Babo, na taluinor ni mga watanan sa Dala Class. Pasok. Dala Class. Dala Class. Dala Class ako na. Oo. Saan sa Dato din na? Sa Dato din. Dato din pa lang. Dato Ang din lang. ibang LGU, so far, wala pa. Ang Cotabato City, Wala pang advisory. Wala pang advisory tayong tinatanggap sa ngayon na mga kasama. RMN. Or dyan sa bayan ng Sultan Kudrat. Wala pa rin. Kung sakasakaling ma-advisory kay admin, sir, Breaking news. pa-feedback ko lamang. RMN. Okay? Breaking news. So yun, sa ngayon ang LGU DOS pa lamang nagsuspindi na ho ng kanilang pasok, mga kasama. Marami na rin kasi tumatawag sa atin kahapon, Sir Erwin, na yung ulan talagang pabugso-bugso, biglang lumalakas, biglang humihina. Oo. At may area din dyan sa Dato din Sinsuat kasamang Sir Erwin, particular ang Barangay Bunged. 4 na sitio yung apektado dahil yung kanilang maliit na sapa doon kasamang Sir Erwin, yung maliit na Bakit? ilog, yung tubig na instead na doon dapat dadaan sa sapa na yon, umiba na ng daanan. So yung mga palayan doon, apektado ngayon, na kung saan 4 na sitio yung nabanggit, sitio Tamlang, sitio sa may irrigation banda, sitio ano pa yung isa, Labo, yun dyan. Yung isa nakalimutan ko lang. Basta 4 na sitio dyan sa may Barangay Bunged yung Affected. apektado. Lalong-lalo na yung mga magsasaka. Okay. Straight. Mga farmers natin, pag binayo yung mga areas nyo, ingat din po tayo. Lalo pag malakas yung buhos ng ulan, malakas ho yung agos ho ng tubig. Straight. Sana ba tinatigil kanina? Sa Vice President Sara Duterte, kasamang Sir Erwin, yung sa kanyang Tama. statement. Kahapon, tumagal lang halos isang oras at kinausap yung mga miyembro ng kanyang defense team, mga kasama. Straight. At meron siyang binabanggit. Meron siyang statement na binabanggit. May kinalaman nga dito sa inaasahang hearing na to. Straight. To the point. Hinaharap ko yung kanyang binabanggit. Sabi niya, magiging, ito. Pakinggan natin yung bahagi ng, saan ba? Dito ako. Ng statement niya. Maiksi lang, Radyo Manebs. Kaya nga, Maiksi yung kanyang statement. na-expect pa naman yung mga media kahapon na magiging mahaba ng konti yung pagharap niya sa media. Yung kanyang magiging pahayag, kasagutan dun sa mga itatanong ho sa kanya. Narito yung bahagi, pakinggan natin. Dahil marami nag-aantay dun sa statement nito ng Vice Presidente, mga kasama. Straight. To the point. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. To the point.
Yun, ang Ixi Rajurebs. In silang. this bloodbath and ano yun siya? Blood draining. Oh. Straight to the Yun yung point. kanyang sinabi. And Isa pa. I will be Apat blooded na- but unbound. Unbowed. Straight. Apat Siya na word lang yun. susuko. Hindi yuyukod. Straight to the point. Hindi yuyuko. Kung sa Maguindanao pa na, di Ato ka. isa mangkop. Straight. Kahit ano man yung sinasabing kanyang mararanasan, siya man ay sasaktan, siya man o magiging maduguman yung paglilitis, o kaya naman siya o ay paiyayin sa taong bayan, nananatili pa rin siyang nakataas ang noo at hindi susuko. Straight. Basta kung ano mayari, tuloy ang laban. Straight. So, ngayong araw, day 3 ng hearing, yung isa sa pinag-usapan kahapon doon, matagal yung discussion nila, may kinalaman doon sa usapin ng photocopy as original Radyo Labs. Oo, yan yung naging trending kahapon kasamang Sir Erwin dahil binabanggit na ano yung English niya dito. Ang sabi, photocopy now is considered as original. Straight to the point. Naging mainit na discussion yan. Hinarang ng defense. Pero yung motion ng presiding chair overruled. Straight. Dahil talagang umulan ng objection, Your Honor. Objection. Objection. Hanggang This sa is not original copy. This is photocopy. napasabi na lang si Attorney Litugan. Litugan ba yun? Straight. Sabi niya, wow. Hanggang sa uli, relax. Yung counsel ng prosecution, laki ng boses ha. Straight. Parang may kapamilyar ang kasama Sir Erwin. Kahapon, Oh. sabi ko baka mangyayari naman yung unang Day one, trial day one. na instead na nais nating manood pero parang iba eh. So nakinig lang muna tayo kasama Sir Erwin. Pero nung narinig na natin na puros lalaki natin mga babatuan ng laban, sabi ko parang ang gandang panoorin nito. Kaya yun ang ginawa natin. Sinilipagan natin ng Facebook, particular ng ating page at siyempre ng Senado kung ano yung mga nagaganap. Sino ba yung mga nagbabangga ng katanungan o kaya naman ng objection pati ng yung sinasabing sige go. Straight to the point. So, Kalbira Jumalabs, dahil naging mainit yung discussion doon sa photocopy na original, Straight. kagabi, o last night, o early last night pala, may nilabas na pahayag ang Supreme Court. Sabi dito, photocopies may be admissible as evidence in court. Na maaaring tagapin ang duplicate o photocopy ng orihinal na mga dokumento sa papel o electronic man sa pamaraan bilang ebidensya sa korte batay sa ruling ng Supreme Court, mga kasama. Pero, sa kondisyon, binabag ito sa kondisyon. May pero eh. Walang makabuluhang pagdududa sa authenticity ng orihinal na dokumento o pagiging patas sa paggamit ng kopya. Base ito sa desisyon ng First Division ng Supreme Court na isinulat ni Chief Justice Alexander Hismundo, mga kasama. So pinahihintulutan pa rin kahit na ito'y photocopy. Oo. Pero may mga ito siya, may mga batayan. May batayan. Kung ito ba ay maaring gagamitin mabigat na ebidensya o kaya naman magiging magaan or di kaya naman photocopy siya na meron siyang dry seal ng abogado o kaya naman pirmado lahat ng mga makikitang magpapatunay na kahit ito'y photocopy meron siyang mga pirma. Yun. At nilinaw ng Supreme Court na bagaman maaring tanggapin ng photocopy na kasalalay ang bigat o value ho nito sa kung gaano ito o gaano ho nito pinatutuhanan o sinusuportahan ang iba pang mga ebidensya. Kahapon kasi isa dun sa isa rin yun sa sunod-sunod yung mga pag-question sa photocopy. Dahil yung isang nilabas na original, question ng depensa dahil parang iba yung laman nung original dun sa photocopy. Kaya't yung parang na-table yung motion na yun. Kaya nagdududa yung yung defense team. Kaya yun yung sinasabing umulan nga talaga mga kasama ng objection kahapon. Pero wala siyang magagawa dahil ang presiding officer naman ay sinabing overrule. Objection overruled. Kaya hindi na pinahintulutan pa yung objection ng defense team, pinatuloy sa pagpapaliwanag o kaya naman ang pagtatanong yung House prosecution. Unang mga kasi kasamang Sir Erwin yung mga tanong na parang
tinitingnan, yung witness. Kasi may mga ganyan tayo naaalala kasamang Sir Erwin sa mga basta sa loob ng korte. Oo, pagka tinanong ka talaga ng public attorney, mata sa mata ayaw nilang payuko-yuko ka. Saan ka nakatingin? Oo, Saan kailangan tumatakbo yung mata mo? kailangan tumingin ka talaga sa Eye to eye talaga. mata nila. Dahil doon nila makikita kung yung Nagsabi to, tikal. yung Ganun naman eh. yung tinatanong nila kung nagsasabi ng totoo, banalipad dalunin. Kung hindi man totoo, syempre, another sulat na naman yun. Makuha ka sa mata. Wow. Okay So anong ngayong araw, ano kaya ginaasahang mangyari sa day 3? Parang cross-examination at ang Radyo Manebs? Straight to the point. Talagang marami pang mangyayari mga cross-examination mga kasama dahil nga sa hindi ito basta lamang paglilitis sa loob ng korte, kundi isa po itong impeachment trial na kung saan isang opisyal ang nililitis na nais patalsikin kung sakasakaling magiging totoo man yung mga aligasyon laban sa kanya. May binabanggit din pala kahapon si Senator Judge Lacson. Oo. Base dun sa statement ni presiding Chair Escudero. May kinalaman dun sa 2/3 or 16 votes ng mga senador. Pwede palang questionin sa Supreme Court. Kung merong hindi aminado, questionin nila sa Supreme Court. Pero pinatunayan pa rin ni Senator Chis Escudero mga kasama na yung pong 2/3 o yung pong 24 na mga senador sa impeachment na binabanggit para matanggal nga talaga sa pwesto, kinakailangan 2/3. So 16. 16. Kaya nga kahapon kasamang Sir Erwin, nagpaturo tayo sa anak natin kung paano ba magdi-divide, kung anong 2/3 ng 24. Sinabi ko, ang sabi niya, 2 divided by 3 is equals to 0.66 something. Times 24 is equals to 16. So ganun yung nangyari kasamang Sir Erwin. Kahit tayo, bumalik tayo sa pagka-estudyante. Buti pa yung mga bata, alam na alam pala yung kasagutan. Sige, today, ano abangan natin? May nga alas 2, magre-resume. Maging exciting ito. Paano kaya yung cross-examination naman sa panig ng depensa? Straight to the point. Tuloy tayo mga kasama, oras natin. Alas 6:25. Dito tayo sa Cotabato, sa Bangsamoro Region, Radyo Manebs. May nakaschedule na malaking activity. Schedule ito sa araw ng bukas, 9. Tinawag itong Settler Solidarity Conference. Sabi dito sa advisory, multi-stakeholders dialogue and Settlers Candidate Forum. In preparation pa ito, Radyo Manebs, sa upcoming first parliamentary election, mga kasama. Nasa linya natin para po sa ating panayam sa umagang ito, Radyo Manebs. Nasa linya mga kasama si Sir Gilbis Joe De Quito. Siya po yung lead convener ng nasabing ng grupo, mga siwa. Magandang umaga po, Sir De Quito. Sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, sir. Morning po, sir. Good morning po sa lahat ng nakikinig ng ating radio station. Opo. Paki-elaborate po sa amin, sir, yung pong gagawing activities. Bukas yata kung hindi kami nagkakamali. Go ahead po. Yes, sir. On July 9, 2026, meron pong isang huge gathering of settlers na tinatawag na it's a multi-stakeholders dialogue and the candidates forum. Ito yung pagtipon-tipon ng iba't ibang partido ng mga settlers na tumatakbo sa first Bangsamoro parliamentary elections. Ito ay mayroong 4 na partido, nabibilangan po ng Bangsamoro Federalist Party, the Christians for Peace, the UBGP at saka ng Farm Grand Coalition. So far, in COMELEC, mayroong 4 na nag-research sa sectoral representations ng ating settlers dito sa first Bangsamoro election. May 2 candidates po ang pwedeng manalo at saka maihalal, samantala 8 po yung tumatakbo ngayon. In fairness sa ibang partido, hindi po sila nakapag-submit ng kanilang candidates. But very welcome din po yung mga partido na kasama sa COMELEC na tulad ng Bangsamoro Party,
si Abot, The Best at saka iba pang mga partido upang ilahad yung kanilang mga plataforma, yung kanilang mga political agenda na that can affect or that can benefit the settlers communities ng ating region. So, base po sa record, meron kayo 2 o 4 pa lamang na mga partido ang nag-signify na lalahok ko rito, sir. Yes, sir. May 4 po na partido. Yan yung PEP, pinangunahan ng ating MP Susana Salvador Anayaten at saka si former MP Ongpin Iki. Samantala po sa Christian for Peace, si Professor Edgar Ramirez at saka si Pastor Percy Lagman. Doon naman po sa UBGP ang ating former MP na si Attorney Marian Arnado at saka yung NGO worker at saka professor na si Sir Yul Olaya. Samantala po doon sa BGC, si Sir Arnold Padayag at saka si Sir Alex Abuhin. Nag-confirm po sila na attend bukas. Ito po ang isang napakagandang achievement ng Christian settlers kasi kahit iba't ibang partido na ipakita ng mga ng mga settlers na sila ay very participative at saka at the same time willing na ilahad yung kanilang platform of government sa ikakabubuti ng mga settlers dito sa Barm region. Again, ano yung grupong mga siwaho Yes, nito, sir? Ano yun, sir? Anong pangalan ng grupo ninyo ng mga siwaho nito? It's a Settler Solidarity Conference composed of or a coalition of different community organizations across the Barm. Mayroon tayong sa academe, mayroon tayong sa religious, may mga government and private employee na willing na sumuporta sa ating butihing interim chief minister at saka sa BTA sa parliament na ang settlers are nakibahagi, sumusuporta sa adikain ng ating region para mas lalong makamit natin yung kapayapaan at kaunlaran sa region na ito. So it's a non-political organization, Yes. ho, sir? Ano yun, sir? Non-political organization ho ito? Yes, sir. Yes, sir. Kung makita ninyo yung mga member ng mga convener is walang candidate, wala ring mga political affiliations, kundi ang hangarin nito ay magkaroon ng matiwasay, patas at saka isang credible na election. Sa out of 80 na parliament ay mayroong 2 maihalal na mga settlers. Kabilang po yung ating mga iba't ibang sektor na lalahok. Mayroon tayong mga punong barangay, mayroon tayong mga academe, mga religious, mga non-government organizations na magpaparticipate. So ano magiging Yes, sir. setup po nito, sir? Ihahayag nila yung kanilang mga plataforma and then during sa programa magkakaroon ng question hour among mga audience para po sa kanila, sir? Yes, sir. Karoon po ng appearances and the same time presentation and mayroong 1 hour na open forum at saka question and answers doon sa ating mga candidates sa settlers. Opo. Feel free na pumunta bukas sa KCC then para maitanong natin kung ano yung plano, ano yung gusto natin na mangyari sa community ng mga settlers dito sa Barm region. Sir Dikito, sino yung mga inaasahang pang mga individual, personal na dadalo dito sa nasabing pagtitipon na ito? Forum na ito? Yes, sir. Come again. Sino po yung mga inaasahan ng mga opisyales outside Barm na dadalo dito para masasaksihan itong forum na gagawin? First of all, we inviting the Secretary of OPAPRO. The same time, si Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, representing the Barm region, and si Attorney Omar Sema, si Minister George Yubayam. Medyo selective kami sa mga invitations, especially yung mayroong blood na relation dun sa mga settlers. Kaya ang pagtitipon ay isang napakaganda na gathering dahil yung mga settlers ay nakiisa upang makinig at saka ilahad ng ating mga kandidato yung kanilang sa parliamentary.
Ano naman po yung kahalagan nito, sir, na kung saan ilalahad nga ng mga kandidato dito po sa gagawing forum na ito, yung kanilang mga nais na ipapatupad o di kaya naman sakasakaling gagawin kung sila man ay mailuluklok. Ano yung kagandahan nito, sir? At ano yung kagandahan nito, sir? Sa dami na rin ng ating mga settlers na leaders sa parliament, may mga dadagdagan pa, may mga mailalahad pa na mga plano na gusto natin na maiabot doon mismo sa loob ng parliament at saka sa Tarma region. Ang pinakamaganda dito yung selection at saka yung program is nanggagaling mismo sa ibaba, sa pinaka-laylayan. Mayroon tayong representation from the informal settlers families, sa mga farmers, at saka sa mga barangay na mayroong inante or mayroong presensya ng mga settlers tulad ng barangay Paulino Labio, barangay Nangi, barangay Kauran, barangay Sarmiento. Inimbita po lahat ng mga may representation po sila na pwedeng ilahad or isabi tanong doon sa ating mga candidates, whatever kung sino man yung mananalo sa kanila. Buong araw ba itong gagawin, sir? Itong forum na ito? Sir. Umaga hanggang hapon po itong forum na ito? Yes, sir. Magsisimula po siya ng alas 9 ng umaga doon sa Convention Center ng KTC hanggang alas 3 po ng hapon. Kaya masaya tayo dahil na very responsive yung mga candidates natin. Mostly yung apat na mayroong partido na ay lalahok. And inimita rin po natin yung mga presidente at saka yung mga number one nominee ng ating mga political party. Either sila ba ay IP or Bangsamoro, as long as they will support their candidate. Opo. Yeah, how about sa mga audience? Open ho ba ito? Sandali na, putol yung ating linya. Straight to the point. Balik natin yung linya mga kasama ni Ginong Jilbis Joey Diquito, lead convener nga ng grupo. Sir Joey, dispensa na, putol po yung ating linya. Open ho ba ito sa public, sir, just in case nais mo nilang i-witness itong forum na to? Yes, sir. Inalinyahan po lahat yung ating mga kaibigan, mga settlers, na mga representative, at saka yung mga dadalo rin pala yung mga nominees ng mga iba't ibang partido na kasama doon sa 40 na nominees. Halimbawa si Pastor Emilita Cordero, yung BEST, saka si Deputy Director Piping Morales, kasama din po. At saka siyempre si Sir Abanilla ng Samuro Party, darating din po siya. As long as nakapasok sila doon sa 40 nominees sa bawat partido, invited po sila lahat. Opo. Since usaping settler po yung pinaka-concern ho dito, kaya nga po ginalap yung forum, base po sa inyong data kung sakaling meron man, ilang settler community ang meron po sa kabuuan po ng Bangsamoro Region, sir? And yung total number ho ng population po nito? In our data, the whole farm, mayroong almost 256 barangays na mayroong presensya ng settlers. But mayroong kasing matatawag na fat, average, at saka yung slim, na kukunti lang yung sa 5%. Pero in terms of population, mga nasa 400 plus po tayo. Pero yung botante na naka-register is nasa mga 320 po na botante, or more or less. Especially yung Tabato City, yun yung may makapal na mga Kristiyano sa Lamitan City, siyempre sa Wao, at saka sa Balabagan. Ayun. Okay, sige po. Sir, kami pinagpapasalamat ng marami sa information sa oras nito. Finally, paanyaya ho ninyo and dagdag na information ay yung iparating, may kinalaman ho rito sa nakaschedule na gathering ng mga settlers candidate forum sa araw ho ng bukas. Yes, sir. Una, nagpapasalamat ako sa kapwang convenor, sila Father Imperial, sila Father Clifford, at saka yung grupo ng Christian Movement, yung grupo naman nila Sir Arnold na tumutulong para maabot ito at saka makamta natin
yung anong adikain ng ating mga kapatid na mga settlers na nakatira dito sa farm. Hindi lang tayo isang marginalized or minority, pero may mga boses tayo na willing makinig yung farm government, especially si Interim Chief Minister at saka si BTA Speaker, Sir Jacob. Ito po ay isang napakagandang opportunity. Kinig tayo sa ating mga kandidato. Sila po yung magbibit-bit ng agenda ng ating political platform na gusto natin iparating at saka makamit sa ating mga community at saka ating mga sektor. Lahat po ay binigyan ng chance, especially yung mga na magdala ng kanilang mga supporters, sa kanilang mga followers na may lahat at saka may counting katanungan po sa huli ng ating forum. At saka magdala po yung mga party na kung ano yung mga agenda or platform nila na pwedeng makabenefit yung settlers. Kasi alam ko po naman sa kanilang platform is mayroon silang pagmamahal sa mga settlers dito sa farm. Ayun. Sir Jelwis Joey Diquito, salamat po na marami sa oras, information. We'll keep in touch po sa mga sunod po na pagkakataon. Again, salamat. Good morning po sa inyo. Good morning din po, Sir Erwin. Tingnan po sa saka kay Sir Ed. Salamat na marami po. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Ginoong Gilbis Joe Diquito, lead convener ng nasabing grupo. Oo. Yung, settler, hindi ko mabasa doon yung sulat ko. Settler Solidarity Solidarity Conference. Yun. Oo. Straight. May kinalaman nga po sa nakaschedule na Settlers Gathering Candidate Forum sa araw ng bukas. Straight. Diyan sa KCC Convention Mall, 9 a.m. Straight. And meron ng apat na parties ang nag-signify na darating. Mula sa BFP ay dadalo si MP Susana Ayanayatin. And then kasama niyo si former MP Ungpin UEK. Sa Christian for Peace, nariyan si Professor Edgar Ramirez and Pastor Percy Lagman. Sa UBJP, naririyan po si former MP Arnado and Yul Ulama. Sa BGC, Arnold, di ko na mabasa itong sinulat ko, mabilisan. Dalawa. Sa BGC yung dadalo rin sa nasabing forum. And invited din Radyo Manebs yung mga first nominee ng mga political parties. Binabanggit na kalahok din, sasama rin bukas as audience, maging bahagi po ng nasabing forum. Straight to the point. Ano? Pag sinabi kasi mga settlers, yan po yung mga minority group, mga Kristiyanong nakatira sa Bangsamoro region. Although minority sila, pero pinapakinggan naman din yung kanilang mga boses. Of course. Oh. Nasa ilan yung dami nila, sir? 300? 400,000 plus yun, yung dami. total population ng mga settlers. Yung voters nasa 320,000 plus ang voting populace nito ayon kay Sir Joey. Marami-rami rin pala. To the point. Halos kalahating milyon din. Sa mga nagtatanong pa rin no, mga kasama, kung may pasok ba sa Cotabato City, as of now, wala pa rin no, advisory mula sa Cotabato City government. Yun. Allows pa. Straight. Allows pa. May mga ano pa yung mga tanong riyan? Yun talagang concern nila kasamang Sir Erwin, kung may klase ba? May klase. Ano pa, may klase po. Si ano, sir eh? Si Danis Mantawil, may klase. Si Tristan Gulay, sabi niya, good morning. Si Isaac Tayan, ganon din, may klase po. Si Mutalib Usman naman, sabi niya, may pasok po sa school. Sa Cotabato City, meron po, pero sa DOS, suspendido po. Suspenda sila. Oo. Si Ramay Nakanak, ganon din. Malakas pong buhos ng ulan. May klase po ba sa Cotabato City? Meron po, wala pa akong advisory mula sa city government. Ganito na lang aspirant siguro, Radyo Manebs. Pag nakita, medyo talagang malakas yung ulan. Mahirap para sa mga anak nating lumabas, lalo yung mga graders. Lumabas dahil nga po sa lakas ng ulan, desisyon natin yun. Pwede natin sabihin, huwag mo na kayong pumasok para sa inyong kapakanan, sa inyong kaligtasan. Straight Okay? to the point. Oras mga kasama. Alas 6:42 ng umaga. Tatak RMN.
This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Well, ito na ang balita at siguradong magpapasigla sa inyong araw. Ang Idol Suki Check ay paparating na sa Cotabato City. Mga idol natin sa Rosarets number 8, Rosarets number 10, Mother Barangay Poblasyon, Poblasyon 1 at Poblasyon 2. Maghanda na kayo. Kakatok sa inyong mga tahanan ang DXMY RMN Team ngayong July 10. Siguraduhin lang na may pakita kayong Milo product dahil may exciting activities at pa-premium naghihintay para sa inyo. Kaya ihanda ang inyong Milo at may Milo story dahil baka bahay nyo ang susunod naming bibisitahin. Ang Idol Suki Check ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Nagasaabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Straight to the point. Tumpak na oras mga kasama, 6:46 na po ng umaga. Straight to the point. Ito muna mga mommies, narito na ang Lampin na Pants na Diaper, Mega Dry, Day or Night at kaya ho nito tumagal na hanggang 12 oras. Hygienic safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drug stores nationwide. Straight. May nilabas rito na hindi naman cancellation, class suspension or cancellation. Straight to the Ang PDRRMO Maguindanao, Del Norte pala ito. straight. 8 July 2026, sabi dito, know your suspension rights, class cancellation. Binabag niya rito.
As weather disturbance and other hazard may affect different areas in the province, the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Maguindanao del Norte, reminds the public about the authority of local chief executives regarding the suspension of classes. Under the existing laws and policies, municipal mayors have the authority to suspend classes within their respective municipalities with when local conditions such as flooding, road inaccessibility, binabanggit rito, severe weather, or threats to public safety warrant immediate action. Municipality decision is to suspend classes remain valid within its territorial jurisdiction even if no province-wide suspension has been declared by the provincial governor. This allows local government units to respond promptly to localize hazard and ensure the safety and welfare of students, teachers, and school personnel. The public is encouraged to monitor announcement from their respective LGUs, school authorities, official government agencies, and verified timely information. Sabi rito, stay alert, stay safety, stay informed. Galing mo yan sa PDRRMO Maguindanao del Norte. O at least meron na kayong guide mga kasama. Nagpaalala lang po ang PDRRMO del Norte. May mga nagtatanong from Sultan Kudarat, Maguindanao Norte. Kung may pasok ba, wala. Admin. Sabi ni Sir Sultan Banjo Mampon, wala pong suspended Walang mga kasama. suspension. So tuloy. Ang klase. Yeah. Maliban lang sa Tagados, suspended do sila mga kasama. Yung mga nakatanggap ng baon, i-feel po ninyo na may baon no kayo. Ano ba yan? Pag nabigyan na yung baon ni nanay, pag suspended, ibabalik pa ba? Hindi na. Hindi na. Sasabihin mo na lang, Wala nang nakabili ka bawian. na ng pagkain. Wala nang bawian. Nung dati-rati pa kasamang serving, sasabihin, ina, nakapamasa ko dun sa champurado. Champurado kasi, ay, speaking of champurado mga kasama, yung bakit? pong Milo Champion Energy Race natin. Arangkada na. Malapit na mga kasama this week ko at samantalay na po yung pagkakataon para sa 10,000 prizes grand champion. Sino kayo yung mapalad na grand prize winner ng 10,000 pesos sa Mom and the Kid Do. Partner ho sila para po sa nasabing event. Yung ating event, dyan ho gagawin sa ND Village Bliss Covered Court. Sa Bliss Covered Court. Sa mga nais sa mga viewers, mga audience, may chance ho kayong manalo during the entire program mga kasama. Kahit punta ho kayo, maliban ho dun sa mga participants ho natin na may chance manalo ho ng 10,000 pesos. Yung mga audience, may chance din ho kayong manalo ng papremyo sa araw ho na yan. So hindi din pala dito masisiro ang Walang audience. zero. Oo. Meron din pala matatanggap. Oo. May mga exciting games tayo. Then sa Manalo, may premyo, of course. Then maliban dyan, that's on 11 Radyo 1 Ebs. On the 10th, sa Friday, kasabay ng preparation para po sa ano yung tawag natin, yung ating unang event sa 11, Milo Champion Energy Race. Meron din tayong gagawin na Milo Idol Suki Check sa Friday. That's July 10. May mga identified barangay si Milo na bibisitahin ng Team Milo and Team DXMY mga kasama. Yan yung mga barangay ng Ang mga barangay ng Rosary Heights 8, Barangay Poblacion 1, Barangay Poblacion 2, Barangay Poblacion Mother at sa Barangay Rosary Heights 10. Yun. So sa mga bahay, sa mga lugar na yan, ngayon pa lamang ihanda po yung mga Milo ho ninyo, Milo products. Tatanong nila, Sir, pwede bang walang laman yung empty wrapper nila? Pwede naman. Pero kung mayroong laman, Mas okay malabis din. yun. Oo. Milo products ho yung ihanda ho ninyo. Pag nakatok ho yung bahay ho ninyo, maswerteng makatok, may mapakita pong Milo product, qualified kayo sa mga pag-games mga kasama. Pag nanalo, may cash. May papremyo pa. At
Wag din pong kakalimutan na yung pong tagline, Mag Milo Everyday. Lagi naman din natin yan na naririnig sa mga commercial. Ayun. Itong commercial ho ni Milo. Oh, at saka sa nanay na nakikinig ngayon, may anak ko na 7 to 12-year-old. Kung nais po ho ninyong humabol para po sa ating challenge, punta po kayo dito sa DXMY. Or kung di man, mag-message po kayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato. Ano? Para malaman ho nyo mga mechanics, paano ho kayo mapabilang doon sa mga partisipante sa ating pong Milo Champion Energy Race mga kasama. Okay? Nanay, and may anak ko na 7 to 12-year-old, lalaki man o babae yung anak nyo, pwede po kayo. Message po ninyo si DXMY. Okay? Pwede rin tumawag sa ating hotline pala, 0950-032-7332 mga kasama. Straight to the point. Sige, report Radyo Rebs. Straight to the point. Tagal tayo mga kasama, top 300 Commander na si Haron Piang Ibrahim pumanaw na sa detalye ng Balita Radyoman Maestro Rahib Bansao. DXMY Tatak RMN Report. Pumanaw na si Commander Dato Haron Piang Ibrahim alias sa Commander Haron Kamamang matapos sa matagal na niyang iniindang karamdaman na dulot ng kanyang katandaan. Si Commander Dato Haron ay kabilang sa MNLA Bats Top 300 na sumailalim sa pagsasanay sa Malaysia noong dekada 70 hanggang mabuo ang Moro Islamic Liberation Front. Inaalay niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pagkibaka para sa adhikain ng Bangsamoro at nakilahok sa iba't ibang labanan sa ngalan ng Jihad Fisabilillah. Kilala siya bilang isang mabait at mapagkumbabang commander na iginagalang ng kanyang mga kasamahan at ng mamamayang Bangsamoro. Sa kanyang pagpanaw, maraming mga Bangsamoro ang naglugsa at kinikilala ang kanyang naging ambag sa kasaysayan ng kilusan ng Bangsamoro. Nakikiramay ang Bangsamoro sa kanyang naiwang pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan sa kilusan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahib Bansao Tatak RMN. Nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro. Samantala, CSU, CRMC School of Medicine magbubukas na ngayong school year. Detalye na Balita Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Magbubukas ngayong school year 2026 to 2027 ang kauna-nahang School of Medicine na magkatuwang na ilulunsad ng Cotabato State University o CSU at Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato City. Sa exclusive interview ng DXMY RMN Cotabato, sinabi ni CSU President Professor Dr. Sema Dilna na isa itong prestige ng Bangsamoro Autonomous Region lalo't nasa sentro ito ng BARM na unang may papatayo. Nakatagdang magsimula sa September ngayong taon ng klase na mga nais pumasok sa nasabing institusyon habang ngayong darating na Sabado naman ang formal na pagbubukas o inauguration nito na dadaluhan ng mga high officials mula sa Commission on Higher Education o CHED. Alhamdulillah, na-realize natin yung dream for the Bangsamoro communities, Bangsamoro people na magkaroon tayo ng medical school in the heart of Bangsamoro region. At ito na po siya. Pinanganak na po ang Cotabato State University, Cotabato Regional and Medical Center School of Medicine. Upon the approval of our application from the Commission on Higher Education, noong June 17 po ay nagkakaroon ng commissioners meeting headed by the chairperson Honorable Shirley Agrupis, head chairperson, and said in-bank resolution number 405 series of 2026. Yun po yung resolution na na-approve ng ating application na we are authorized to offer School of Medicine under Cotabato State University and the Regional and Medical Center. May mga requirement para sa admission ng mga estudyante habang naglalaro naman sa higit kumulang 50,000 ang kabuang tuition fee. Para dito ngunit, dahil sa government institution ito, ay maaari din anya na mag-avail ng mga scholarship program para sila ay matulungan sa mga gastusin. Dahil dito, inaanyayahan ni CSU President Dr. Dilna ang lahat ng mga nais na maging doktor balang araw na samantalahin ang nasabing programa lalo't narito na ito sa pinakamalapit na lugar sa loob mismo ng BIR-MM. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Straight to the point.
nais mag-aral ng medisina, ha? Yung inauguration, July 11, yung opening, pagtanggap ng application ay July 13. Lunes ho yan. Straight to the point. So yung per semester na tuition Radyo 1 48,000. Straight. Then kung makakuha kayo ng scholarship sa mga government agencies, yung mga MPs, di ba, nag-offer sila? Meron. Straight. Medyo mababawasan ng konti yung gastusin. Samantala mga kasama, DOH sa Region 12, pinaigting ang serbisyong pangkalusugan matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Detalye na balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Eksaktong isang buwan na ngayong araw, July 8. Matapos yanigin ng 7.8 na lindol ang General Santos City, Sarangani at iba pang bahagi ng Region 12. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang mga pagsisikap ng Department of Health, Center for Health Development Socsargen o DOH Region 12 upang mapangalagaan ang kalusugan ng mamamayang lubos na naapektuhan. Ayon kay DOH 12 Hepo 2 Leia Reformado, nasa Code Blue pa rin ang alert status sa rehiyon. Sa ilalim ng Code Blue Alert, inatasan ang lahat ng health emergency response teams, ospital at iba pang pasilidad ng kalusugan na maging handa sa agarang pagresponde sa mga emerhensya. Lumindol ng 7.8 and overall we can tell that we are on top of the situation. Ibig sabihin po, we are managing it well. May mga systematically po yung pagmamanage natin. Unang-una po, naka-activate po yung ating regional operational centers. Ibig sabihin, ito po yung mekanismo natin ng communication and coordination sa buong lupalop po ng region para po makatanggap tayo ng mga tamang report po na magagamit natin sa decision making natin. Naka-code blue po tayo mga kababayan ha. HEMS po, ang Health Emergency and Management Staff, nagde-declare po yun ng mga color coding kapag ganitong may mga sakuna. Dahil po napakalakas ng lindol na ito at marami pong apektado, we are on code blue. Naririyan pa rin ang iba't ibang health interventions na ipinatutupad ng DOH-12 upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga komunidad habang nagpapatuloy ang kanilang pagbangon mula sa kalamidad, ayon kay Reformado. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mga programa sa pag-iwas sa pagkalat ng sakit, pagtitiyak ng ligtas na supply ng tubig at maayos na sanitasyon sa mga evacuation center at iba pang apektadong lugar. Gayon din ang patuloy na health surveillance o pagbabantay sa posibleng paglitaw ng mga sakit. Mahalaga ang maagap na pagtukoy at pagtugon sa mga banta sa kalusugan upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit sa mga komunidad, pagbibigay diin ni Reformado. Aside from the hospital field, nandun po yung ating mga doktor for the regular check-up po para po ma-diagnose agad kasi importante po yung early diagnosis is an equivalent of early treatment mga kababayan. Para po yun, hindi magka-outbreak. Mabigyan agad ng gamot, andyan po yung mga gamot din. And at the same time, andyan po yung nutrition team din natin. So, ibig sabihin, we ensure na may tamang nutrisyon na natatanggap kasi disrupted lahat eh. So, we make sure na tama yung nutrisyon, ina-assess po natin yan. Particularly, yung mga vulnerable population natin, sino-sino sila. Ang tinig ni DOH-12 Hepo 2 Leia Reformado. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Straight to the point. Salamat sa mga reports. Habol natin yung mga pagbati Radyo Manebs. Magandang umaga kay Elfin Abdullah. May pasok ba? Sa Cotabato City, meron po. Si Narima Masapi Gaya, good morning. Si John Vincent Samson, good morning din. Si AK Sam, good morning. Ramay Nakanak, good morning. Si Sumul Amanya Sinsin, good morning din. Binabati yung kanyang mga katrabaho sa Yaping Chong Girl, Cynthia, Sumulod, Darisa, Dalin, Marilyn, Vivian, Irene, Jubilin, Me, and Rose Ann. Si Jojoy, si Linlin, si Lablam, si Georgina, Joylyn. Morning. Jeryl Jean, Lopercita, Prexy, si Presi, si Alexis, si Lovely, Rosana, Wena, Harmina, Angelina. Kulang na lang dito si Jennifer. Naalala ko itong Jennifer nito eh. Madam Rubilin Yab, salamat po, DXMY. Morning. Si Faris Abdulrahman Impal, good morning din ng Upper Taviran, Kabuntalan, MDN. Si Johor Alisuna, si Bay Umukol Sumitim Mangwaya, good morning. Amir Basikotay, mga sir, may class po ba? Sa Cotabato City meron po, sa Dato Udin wala po, sa Sultan Kudarat meron naman.
Si Ninya Asuncion Mojado, good morning po, maulan na umaga. Sembay Adam, good morning din. Si Keizal, good morning. Morning. Shoutout daw sa lahat ng mga Basketball Association of the Philippines at yung Baklas. And siyempre, alam natin masaya ito si Sir Keizal dahil yung mga bisita ng People's Palace o ng city government, yung ginawang, ano yun siya? Referee? Yung mga basketball players, ang mga tatangkad, mga magagaling. Inlight pa rin ito sa Naka-referee ka ba doon, Sir Keizal? araw ng Cotabato. Oh. Si Jun A. Kasan, good morning din. Si Sally Abdul Karim, Samsudin Mama Saunda, si Ani Bea Christoph, good morning. At si Weng Balabaran Banting, good morning from Katuli. Yun. Straight! Mga kasama, paalam na po kami ngayong umagang ito ng anong araw yung Miyerkules, 8 sa buwan ng Hulyo 2026. Mga partner ho natin sa Master Control Chief Alvin Casilion, Digital Gino Ricardo Madama Jr., Coordinator ho natin Radyoman Maestro Rahib Banso. Kami nyo nakasama Radyoman F. Sabang at Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. Straight to the point.